Wala na raw si Alice Go. Nakaalis na daw. Yun nga sinasabi natin eh. Kasi paikot-ikot lang kayo dyan sa Senado. Panoorin niyo ito mga kapatid. Isang episode ng kanilang ng kanilang hearing. Ang Filipino citizenship ay hindi parang candy na ipinamimigay. Filipino citizenship is not for sale. Hindi naman parang candy, madam. Sobra naman yung illustration na yon. Napakababa naman. Hindi pa mayag mga incheck na hindi magbayad. Nagbabayad mga ito. May pride din ang mga ito eh. Tsaka yung PSA at saka ang ating local civil registrar. Hindi pa payag yan na walang ganun, madam. Kaya hindi tama yung sinasabi mo, hindi binebenta, hindi nabibili. Uy, kalakaran yan, madam. Huwag mong sabihin, hindi mo alam yan. Pambira naman. Lulukuhin mo na naman kami. Ito pa, pakinggan niyo pa ito, mga kapatid. You took advantage of our brittle regulatory system. Our system may be brittle, but it is not broken. Hindi lang broken, madam. Hindi lang broken. Durug-durug talaga eh. Yung sinasabi mong brittle, hindi totoo yan. Hindi tama. Broken nga. Tapos dinurog pa talaga. Bakit? Si Alice Go, nakabili ng kanyang birth certificate. Pati pa buong ang kanya. Tapos sabihin nyo, hindi broken. Tapos, lumusot pa sa COMELEC. Naging mayor pa. Tapos nakapagtayo ng maraming building, ang lalaking mga structure dyan sa Bamban na hindi na malayan. Grabe naman. Di naman yan parang kabute na liban sa biglang susulpot ang liliit. Ang lalaki niyan, hindi walang nakamalay, walang nakaalam, walang nakakita nito. Walang nakaramdam. Grabe naman. Si Vice Mayor na dating mayor, yung mga konsihal, si Mayor kung sinong mayor na sa mga katabing mga municipality. Imposible naman. Yung nasa ating mga agencies, yung pagkuha lang ng permit eh. Grabe naman. Kaya broken nga. Broken tayo. Ang ating sistema, tayo mismo mga tao, broken. Magmula sa mababang antas ng ating society hanggang dyan sa inyo. Broken tayong lahat. Aminin kasi natin. Kasi pag di natin inamin, ang titingnan natin yung labas, gusto nating i-correct yung mga nasa labas, hindi natin i-correct ang ating mga sarili. Mali talaga. Ngayon, pakinggan nyo rin itong isang kasama nila. Pero sige, kape muna tayo sandali. If the Senate issues a warrant of arrest, are you going to apply HCO from the court? I am not a lawyer, so kindly educate me. Si Mr. Senator ay member ng legislative branch of the government. Ito ang opisina niya at ang tawag sa kanila ay mga mambabatas, lawmaker. Pero siya, anong sabi? I'm not a lawyer. Please educate me. Patay. Wala. Mambabatas ka, pagkatapos wala kang kaalam-alam, wala kang kamuang-muang kung ano man itong mga batas na dapat humawak nito. Tapos nagtatanungan pa kayo. Tanong nyo, is it not that DOJ can issue a whole departure order? Ang DOJ naman, sabi, Your Honor, kasi preliminary investigation pa lang kami, wala pang kaso, kaya hindi natin ma-hold. Si naman, Bureau of Immigration, sabi naman, di daw din, di po pwede. Pero, nung sa huli-huli, nagkasundo sila, pwede pala. Kaya, ito nga, nagpasalamat pa.
Salamat din sa DOJ at sa BI sa ganung assurance sa committee ito na once ma-issue yung warrant of arrest ng Senado, it will trigger an HDO. Salamat po para doon. Maraming salamat sa inyo, DOJ at Immigration. Pwede pala. Nakakatawa nga eh. Parang sa amin pa, sa amin noon, parang King Koy, yung nasa newspaper noon. Paano kaya yan, mga kapatid, kung ang ating Senado, ang ating mga mambabatas ay ganito? Halatang hindi nag-aaral ang mga ito. Mas okay pa ito si Gatchalian. Nag-aaral ito. At saka ang ano talaga niya, yung demeanor niya, yung mga kilos niya, pananalita, professional, may dating eh. Although kulang pa rin siya, pero at least yung kanyang asta nandoon, professional. Pero yung isa, nakaganon eh. Ay ano natin, i-acting natin. Do you mean to say that, you mean to say you cannot issue a whole departure order? Ganun pa. Si Risa Hontiveros, okay rin. Kailang parang nagpabasa lang eh. Meron lang talaga siyang binabasa. Kaya hindi nila namamalayan, may mga nagkukontradict yung mga pinagsasabi niya. Kasi binabasa niya, pero yung kanilang kilos dyan, kanilang mga resulta sa Senado, contradicting. Nagkukontradict. Kaya paano natin masabi na hindi makaalis si Go? Makaka-escape nga talaga. Kasi pinapaikot-ikot lang nila. Ito na mga kapatid, ito na ang aking analysis. Yung mga nakita nating mga incompetencies ng ating Senado, ang kababa ng kamalayan, wala na tayong magawa dyan. Tingnan lang natin itong analysis kung bakit nakaalis na si Go. At ano ang mga pagkukulang ng ating mga senador. Unang-una, sa totoo lang, tingin ko wala silang desire talaga na tunay na si Go ay kanilang hulihin. Kasi it's either incompetent talaga ang ating mga senador, ang ating mga agencies, mga tao na nandyan, or itong pinakamaposible, talagang sadya nilang ginawang ganito. Ayaw nilang hulihin kasi kung tutuusin ninyo, pagkatapos ng interrogation nila kay Alice Go, nag-closed door meeting sila. Tapos nag-usap. Ano bang magagawa natin sa ating mga batas? Ano bang pwedeng gamitin natin na ma-hold ang babaeng ito, ang taong ito? Masabi ko yan, pwede. Kasi yung July 10 na hearing nila, nang kasundo sila na pwede pala. Na pag nag-issue ngayon ang Senado ng whole departure order, magko-coordinate lang daw si DOJ at saka sa Bureau of Immigration, ma-hold na. July 10 yun, Kaya lang hindi natin alam kung nakaalis na si Alice Go before July 10. Kasi yung nagkasundo na sila nung July 10 na pwede pala, hindi natin alam kung na-implement kaagad yun, na-instruct na sa mga tao nila. Kasi ang nangyari, mga sunod na mga araw, sabi, baka raw gumamit ng Chinese passport si Alice Go, kaya nakaalis na. Si Gatchalian ang mismong nagsabi nito. Bakit makaalis? Di sana sinabihan ninyo ang inyong mga immigration officers dyan. Pag may pangalang in-check, i-hold ninyo. At saka yung pangalan niya, tunog na yun eh.
Madaling ang tandaan. Guwaping. Guwaping eh. Guwaping. Kaya pag binasa mo lang gano'n, guwaping. Ay wala na, malamang si Alice Go ito. O kaya ibang pangalan, basta in-check, i-hold. Bakit ko masabing pwedeng i-hold? Ako nga noon, hinold ng immigration. Kailang hindi dito sa Manila, sa Cebu. Siguro ang taga Cebu, ay wala ding kamalay-malay, wala ring mababa rin ang kamalayan kung ano talaga ang tama na hold. Pero yun, kaya tuloy, kawawa ko noon, marami kami noon eh. Merong iba doon, yung meron siyang fiancé, magkita sila sa Singapore. Hindi rin pinayagan. Kasi daw baka mag-domestic, anong tawag nun? Magiging katulong daw doon sa Singapore. Pero kumpleto ng papeles yung babae. Nakausap pa nga sa telepono. Ako naman, kumpleto din ako ng dokumento. Ang sabi ko, ako isang consultant na merong business. Ako kasi freelancer. Kaya ako'y nandoon sa papuntang isang bansa. Kasi tinawagan ako na kailangan pumunta roon. Wala, binahirapan talaga. Pinababalik-balik ako doon. Ipakopyahan mo ito doon sa photocopying machine. Ito ka dito. Pabalik-balik, mga kapatid. Hanggang sa ako, anong nangyari? Naiwanan talaga. At ang sabi lang ng babae, magtatrabaho ka kasi doon, sir. Bawal yan eh. Kailangan meron kang sa ganito, ganyan. Ikumpleto na nga ako ng dokumento. Yung passport ko, tad-tad na nga sa yung mga departure at saka arrival. Siyempre yun ang hanap buhay ko. Talaga naman, ganoon. Di kagaya dito sa Manila na basta't nakita nila, ang galing nga dito sa Manila, napakagaling eh. Pag nakita nilang kompleto dokumento mo, magtanong lang ng konti. Tapos, yun, okay na. Pero, pag tanim bala, mahuhold ka talaga mga kapatid. Sino namang matinong taong maglalagay kasi ng bala sa kanilang mga bagahe? Pabihira naman talaga. Nahuhold nga mga ito. Walang kwenta-kwentang isyo, bala. Aanin ko yung bala. Siguro kung anting-anting, pwede pa. Kailang hindi naman nilalagay yan sa luggage. Dito yan sa baywang o kaya dito sa may braso. Nahuhold nga ang mga ito, pati ako nahold dahil lang sa reason, pinagdudahan lang. Sa amin bakit ka nakulong, bading? Bakit ka nakulong, bading? Sabi, pinagdudahan. Pinagdudahan nga lang eh. Lalo pa ito si Alice Go, mabira talaga kayo. Kayo mga nasa Senado, hindi ninyo talaga ginagawa kung ano ang dapat, ano ang kwan. Ang dahilan talaga ayaw niyong hulihin si Alice Go. Kaya pinaiikot-ikot niyo lang kami. Kami naman, panood ng panood, pakinig ng pakinig. Pero okay din kasi nakita ko ako mismo, yung mga pinagagawa ninyo, nakikita na hindi kayo nag-aaral. Hindi ninyo pinag-aaralan kung ano man yun ang kaso. At nahahalata din na merong kayong ibang agenda. At gagamitin ko ang kasabihan, 2 birds in 1 stone. Baguhin natin, paggawin nating moderno, 2 birds in 1 bullet. Tsaka gawan natin ng action mga kapatid para maganda. Medyo entertaining talaga. Wala pag nagseryoso tayo, magkakasakit lang tayo dahil sa konsumisyon. Ito yon, 2 birds in 1 bullet. Yung isang ibon, si Alice Go. Yung isang ibon naman, yung mga kalaban ninyo sa politika. Ayan, di ba? Gusto nyo birahin. Hindi nyo naman masapul yun, di mo matuhog yung 2 ibon sa isang ganun lang Ang hirap yun Kaya, ang tagal, inabot kayo ng mga ilang buwan, mga 2, sobra sa 2 buwan na.
sa kakahanap ng pwesto kung saan tatamaan si Alice Go, yung isang ibon, padaplisan lamang kasi ayaw nyo talaga sa totoo lang. Ayaw nyo mulihin si Alice Go eh. Ginawa nyo lang itong yun nga, yung ibon na isa na magiging sangkalan ninyo, magiging dahilan ninyo para masapul nyo yung isa. Dahil mahirap, hindi matuhog ka agad yung dalawa, inabot kayo ng katakot-takot ng mga araw, kaya ganyan. Adjust, ganun. Bang! Kaya lang, pinadaplisan nyo lang eh. Nakalipad tuloy at ngayon sabihin niyo, wala na eh, hindi na namin alam kung saan, nakaalis na yata, nakalipad na. Ngayon, yung punteriya nyo, yung gusto nyo talaga, ay sapul na ngayon. At inumpisahan na ninyo ang persecution, pamumulitika. Inumpisahan ninyo kay Harry Roque. Ayan na. At ito'y magpapatuloy. Sana mahinto na ito mga kapatid. Inuubos lang yung oras na nila dyan. Biruin mo sa isang araw, ilang oras yan, ganyan. Ang pera, ang oras, samantalang may mga pressing issues tayo sa bansa na dapat nating iayos. Na dapat tulungan ang executive branch ng ating government. Ang trabaho na ito kasi, hindi nun naman dapat hawakan ito. Ay tama si Alice Go, Kibuloy, ibigay ito dun sa civil court. Ayaw nyo namang sigurong nandoon, dalawang dahilan. Yun nga, yung unang-una, namamaril kayo, 2 birds in 1 bullet. Pangalawa, sa tingin ninyo at alam nyo kasi na walang mangyayari. Kasi nga broken ng ating system, hindi brittle. Broken ng ating system, nakukuha naman kayo sa papera-pera. Pera-pera lang eh. Kaya ayaw nyo. Ayan. Tapos sasabihin nyo, our system is brittle, but not broken. Ano ba kayo? Broken nga, aminin nga natin, tanggapin, para makorek na natin ang ating mga sarili. Hindi, walang mangyayari dyan. Ayan na. Mag-umpisa na ngayon ang persecution. At ang kawawa dito, itong ating mga empleyado, ating mga nasa ating mga ahensya na nasa mga babang antas ng mga posisyon. Hindi nyo kasi magalaw itong nasa taas. Kasi meron kayong pakinabang dito eh. Yung mga department heads, meron kayong, kunwari, mga tanong-tanong. Pero ang kawawa nito, itong nasa baba. Itong nasa baba. Dahil sasabihin ninyo, kumanta kayo. Pag hindi kayo kumanta, na itong mga taong ito, kasi meron kayong i-implicate, sigurado niyan. Meron. Kanta. Pag hindi kayo kumanta, nakahanda ang kulungan. Yung kulungan na pinakita ng ABS-CBN yata yun. Yun yata ang kinatakot ni Alice Go. Double deck. Ang ganda ng buhay ng babaeng to. Pagkatapos patulugin nyo dun sa double deck. Kaya tuloy, umalis. Kaya ito namang kawawa natin mga empleyado, ito ngayon ang tatakot-takutin. We will cite you in contempt. Abusado kasi itong mga senador talaga eh. Ang yabang eh. Nagkaroon lang ng authority, ng power, at saka yung immunity. Lahat na lang pinagdududahan, lahat na lang na makikitaan nila na makakuha sila ng benefit sa kanilang political career. Ayun. Kawawa nga eh. Kaya, tama si Kibuloy, si Alice Go, hindi talaga pupunta dyan. Si Harry Roque, pinag-iisipan naman nilang papuntahin. Huwag kang pumunta doon. Sir, huwag kang pumunta. Patay ka. Mapariho kakaya na kay Angelo Reyes. Itago mo lang yung mga baril mo. Baka mamaya gamitin mo rin yan. Pupunta ka rin sa puntod ng iyong nanay. Kawawa yung tao. Biruin mo, nagsumbong sa nanay niya. Katanda-tanda na noon, inaway ng Senado, pinagbibintangan kung ano-ano. Pwede naman kasi yun, huwag i-cover ng media.
Kasi ang gusto niyo talaga, ginamit doon na naman yung transparency. Kailangan alam ng lahat. Ang tao, sacred ang kanyang pagkatao, na dapat i-protect nyo rin ito. Kayo na nagsabi, kayo mga progressive, mga makakaliwa. Kayo ang galing ninyong magsabi na ang human rights dapat proteksyonan. Nagagalit kayo pag merong inaapakan kuno. Pero kayo mismo, inaapakan ninyo ang human rights ng kada taong inyong nilagay dyan. Lalo na yung mga taong pinagdudahan ninyo na merong connection doon sa mga kalaban ninyo. Pero kung yung mga kaalyado ninyo, wala naman kayo sasabihin. Sabi nga I would like to recognize the presence of Madam Senator, Mr. Senator. Isang oras ng late umattend pa. Paano yan? Mga late. Dapat pagka-hiring, anong oras? Nandyan na. Kawawa si Risa. Nauna siya, pero yung iba, napipilitan pa siyang i-recognize na mga late naman. Ganyan ka-incompetent, ganyan ka-inefficient, ineffective ang ating Senado. Sandali. Atin mo nang basahin ang ating lalamunan. Sa kape, barako daw ito Masarap naman Kaya ang persecution ngayon, mag-umpisa na. Sana mahinto na ito, mga kapatid. Ngayon ang sunod na tanong. Bakit si Gatchalian may death threats na ngayon? Kung kailan nawala si Alice Go, may death threats na. Ito ba ay isang palatandaan na gusto na nilang ihinto ang investigasyon kay Alice Go? Wala na silang makuha Pinaalis nila. Ako, naniniwala talaga, pinaalis ninyo. Kasi kung gusto nyo talagang hulihin, noon pa. Kasi, yun ngang mga yung pinagdududahan lang. Halimbawa, mga drug pusher o mga dealer, yung pinagdududahan lang. Makakakuha nga kayo kahit kunting, yung mga may criminality lang, nakakakuha nga kayo ng warrant of arrest kay judge kahit anong oras. Kung minsan, tinatapat nyo pa talaga ng Biyernes na i-serve ito para ba't Sabado't Linggo makukulong yung tao. Ba't nakakakuha kayo ng ganito? O kayo taga DOJ, bakit nga sila nakakakuha ng ganyan? Samantalang itong babaeng ito, ang kanyang kaso, klarong-klaro, glaring, nakakasilaw na, hindi kayo makakuha ng warrant of arrest. Hindi rin nyo kaya siyang isuspend kaagad, lumakad pa ng ilang mga linggo bago nyo sinuspend. Duda ako, sinuspend ninyo nung hindi na rin nagpakita Nung hindi na nagpakita sa Senado, parang doon nyo yata na-suspend na hindi na ito nakakaduda. Talagang proof ito na pinaglalaruan nyo lang kami dahil meron kayong ibang dahilan. Yun nga, 2 birds in 1 stone. Nakahanap kayo ng paraan Ginamit ninyo itong Senado, inyong mga hearing, para mag-grandstanding, para nagpapaganda, paghahanda sa eleksyon. Ayan ang totoo dyan. Kita naman, halatang halata. Kaya, sina-challenge ko kayo. Kung tunay ang inyong mga ginagawa dyan sa Senado, dapat ihinto nyo na may target kayo kung kailan matapos yan. Dapat sabihin na rin, end of this month, tapos na yan, meron na makakasuhan, meron na makukulong. Kung wala, ay wala. Kung wala, di talagang totoo ang aking mga hinala. At huwag niyong kasuhan Baka kasuhan nyo na naman yung nasa baba, yung kawawang empleyado ng ating mga ahensya. Kasuhan ninyo yung mga department heads ng mga
ahensya ng ating gobyerno. Kakasuhan nyo na naman yung mga walang kamuang-muang. Ito si Mayor Kapil. Isa ito sa ipakulong ninyo. Isuspenso din yung taong ito at saka yung kagaya ng taong ito. Your Honor, Your Honor, Your Honor, pwede ba ang aking abogado para ano lang, Your Honor? Pati ito, hindi alam kung ano yung mga patakaran dyan sa Senado. Ay, nako naman tayo talaga, Pilipino. Broken nga. Sasabihin, brittle. Sino ba sumulat yan? Walang kamuang-muang to. Tapos ang nagbasa, wala rin kamuang-muang. Malapit na yung election, 2025. Si Risa, nakita ko sa Wikipedia, hindi na nakasama doon sa nila, sa Hanay. Si Lene parang babalik. Wala na sa Hanay. Bakit kaya? Sa English pa, something is fishy. Baka tatakbo itong pagka-presidente. Kaya nagpapaganda na talaga siya ngayon. Diyan sa Senado, ang dami diyan na napaka-formal. Hindi makabasag ng baso. Pag nagsalita, ang banayad na banayad. Pero, pakinggan nyo ito si Villar. Sige, habang pakikinig kayo, inom muna ako. I just want to make a manifestation. It's really somebody from the social media told me before, long time ago, that there are 2 senators who's going to destroy us. But I did not believe it. It's just that when I saw that blog, then I started thinking that it was really true. So, I want to clarify Bam and Risa. They told me really that Bam Aquino and Risa Hontiveros will try to destroy us. I did not believe it. And then now when I saw that blog, I said, maybe this is the beginning. Ayan, magaling talaga ang mga ito sa propaganda. Magaling itong sumakay, magaling gumawa ng mga senaryo na ang kanilang mga political desire, aspiration ay magkatotoo. At gagamitin nila ang iba para lamang apakan nila upang hahakbangan nila ang mga ito. Aapak-apakan. Napakapino pa namang gumawa ang mga ito na hindi natin namamalayan. Magaling Kaya nasa inyo, kung iboto nyo pa rin. Kung iboto nyo pa rin, dahil meron na kayong mga relationship sa kanila, mahal nyo, admire kayo talaga sa kanila, okay pa naman din. Kaya lang sa panahon na kung kailangan nating sitahin, i-correct, gawin naman natin mga kapatid. Kasi tayo ang bumoto ng mga ito. At kailangan natin na igiit ang ating karapatan na magsalita, sitahin, i-correct. Dahil mga tao lang din ito Itong mga to ay broken na kagaya sa ating lahat. At ang ating system, broken pa, ay wala na. Kaya yung ibang bansa, ang tingin sa atin, napakababa. Papapasukin lang ng kung sino-sino. Ayun. Ang isang example na ngayon dyan, si Alice Go. Pinapasok kung tutuman. Nagiging mayor pa talaga. Nagiging mayor, kaya para tayong basahan Durog-durog ng ating sistema, pati tayo. Paulit-ulit ko nun sabihin, gusto ko lang i-emphasize na mali ang inyong mga conclusion dyan sa Senado. Kung hindi natin tanggapin ang ating pagka-broken, magpapatuloy ito yung titingin sa labas. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, tingnan mo muna yung puwing mo sa iyong mata. Napakalaki niyan. Kaysa doon sa nasa labas. Tingnan natin internally. Tingnan natin sa loob, sa ating hanay.
Sa hanay nyo nga dyan sa Senado, hindi kayo magkasundo. Doon sa inyong Senate building, inyong bago nyong building, umabot na ng 23 billion. Tapos ito si itang senador na babae nakikipagtalo. Wala namang 23 billion. 21 billion lang yan. Ba't umabot ng 23? Nagagalit siya doon sa 1 point something billion na sumobra. Pero hindi siya nagagalit doon sa laking talon from 7 billion ba yun to 20 billion. Hindi niya pinansin ito Pareho din to sa kanyang yung kanyang pagkawalang bahala. Hindi niya iniintindi yung mga 15 months na hindi niya inaksyonan yung mga dokumento na sa kanyang lamesa. Napalitan na lang siya ng iba. Ngayon nang napalitan siya ng iba at tinanong, nagagalit. Ganyan, kung hindi nyo nga maayos yung sa inyo, inyong hanay, paano natin maayos yung sa labas? Ayusin natin. Kasi pagka naayos ninyo dyan, makikitang example kayo. Kung gusto nating magbago, yung mga slogan ninyo sa bagong administration ngayon, ang pagbabago, parang lang ang bagong silang, may bago ng buhay. Ganun noon New society. Bagong bansa. Bago-bago. Maraming babago. Pero mga walang nagbago Lalong lumala. Kaya ito, manda na lang ito. Kasalanan, isa rin na ako sa may makakasalanan Wala akong ginawa. Magandang araw, mga kapatid. Kape ulit.